Every pastors, every leaders desires that my members will become successful. But kahit ano po gusto natin ng success sa life natin, and by the way, that is the will of God. Gusto ng Lord, maging successful tayo. Ibig sabihin, maging masagana ang buhay natin, maayos ang buhay natin, mula sa tatay, nanay, sa kanyang mga anak. Ang gusto ni Lord, yung mga bawat pamilya may sariling bahay. Bawat pamilya siguro maganda yung kanilang financial condition. Siguro meron sila sariling hanap buhay o business. Kalooban ni Lord lahat po yun. No? Pero kung papansinin niyo po, desire is not enough. Yes. Prayer sometimes seems does not work. Diba? Intention to become a good father sometimes never happens. So dito po sa Pilipinas, maraming mga born-again believers, maraming Christian, maraming churches. Hindi po sila nagtatamasa ng tagumpay na sinasabi ng Bible. Sapagkat bago po tayo magtagumpay, mayroong requirements. Eh paano kung mahilig ka lang sa kaka-request pero ayaw mo ng requirement? I've seen people ang galing mag-request, Lord, pahingi. Pa-request naman dyan, Lord. Diba? Para si Lord naging DJ. Kung yung gusto mo kanta, kakantahin niya. Sino sa inyo request-oriented or requirement-oriented? In fact, kung kukulpilan natin yung mga requirements ni Lord, hindi tayo mga maghihirap. Walang settlement nilalagay, walang simbahan nilalagay. Kaya lang, yung pag-unlad talaga may requirement. Amen. Eh, paano kung ayaw mo ng requirement? Ay, hirap. Ay, ayaw yan. Ayaw mag-intay siya. Araw-araw mag-pray. Diba? Ayaw mo nun eh. Diba? Eh, bakit ka ba nire-require mag-pray, mag-devotion? Para malaman mo yung purpose ni Lord, kalooban ni Lord. Hindi naman para, nag-devotion ka para ka ba kay Lord yun o para sa iyo? Diba para sa iyo naman? Bawa, requirement na mag-pray, mag-worship. Requirement mo yun eh. Pero ayaw mo nga ng requirement eh. So gusto mo, lahat sila nagpe-pray, ikaw lang yung hindi. Accepted ka, spoiled ka. Diba? Parang diba mo malakas ako kay Lord. Kahit hindi na ako nagpe-pray, tsaka nagde-devotion, mahal ako ni Lord. Ay, dahil sa iyong kamang-mangan, yun ang naisip mo. But the truth is, we don't fully understand ano yung mga requirement para ma-fulfill yung mga desire mo na magtagumpay ka sa buhay. Kung matututunan mo ito ng bata ka pa lang, mas madadala mo ito sa patanda mo, maraming mangyayari sa buhay. So the first question is, ano ba nire-require ni Lord sa akin? Para magtagumpay ako. Gusto mo magtagumpay ka sa karir mo? Anong requirement? Ang gusto mo bang magtagumpay ka sa pagiging isa leader? Anong requirement? Gusto mo ba magtagumpay ka financially? Anong requirement? Kung magtatanong lang tayo ng anong requirement, makikita nyo, yung gusto mo, hindi pala biro. Ay, hindi pala biro. Ang gusto ko pala kung masenso buhay ko, naging hindi pala biro. May requirement pala, hindi pala libre. So dahil may requirement, marami umaayaw. Ayaw mo yan. Bakit? May requirement eh. Alam ko si Lord mabait, walang hihiling. So, minali mo yung isip mo para lang sumunod ka sa comfort mo. So, ito po yung bottom line kung bakit maraming Kristiyano hindi po sila nagiging successful, hindi po nila nakikita yung ganda ng pagkilos na Diyos sa buhay nila. Kasi, ina-avoid mo yung mga requirement. Halimbawa, bigyan kita ng example. Ano ba Bishop Uriel ang requirement para umasenso buhay ko? Siyempre, nasa third world country tayo, kailangan natin yan. Amen. Kasi pag nasa third world country tayo, mas madami po yung naghihirap. Amen. Kasi po, pag mahirap ka, ayaw mo talaga ng requirement. Hirap na nga, may requirement pa. Sana naintindihan niyo na ako, naghihirap na nga ako. Sana libre na ako sa requirement, accepted. But it doesn't go that way.
Whether you're a pastor or ordinary believers, before you can get something, God requires something. And amen. So, pwede na natin itanong ngayon, ano ang nire-require sa akin ni Lord? Kung gusto kong umayos, gumanda, masenso ang buhay ko. Kaso kami na gusto kong umayos, gumanda, masenso ang buhay. Okay, gusto mo yan. O ano requirement? Una, hindi mo alam. So, talo ka na kaagad, di ba? Amen. So, kaya nandito si Bishop Juliet bilang pastor, ituturo ko sa Bible, mula sa Bible, para ito yung gawin mo requirement. Sino sa inyo ready maghahanda sa requirement? Okay. Ang unang requirement na i-ask sa iyo ni Lord ay yung tinatawag na balance life. Say that word, balance life. Eh, yung iba kasi hindi sila balance eh. Pag may trabaho na, hindi na magde-devotion yan. Pag may pera na, hindi na magsisimba yan. Hindi balance eh. Say amen. Pag nagka-boyfriend pa lang yan, mas masaya pa siya sa boyfriend niya kaysa kay Lord. Sino sa inyo dahil may trabaho ka, hindi nagde-devotion? Sino sa inyo dahil mahirap ka, hindi ka na nagbibigay? Nung bata po ako, kapapastor ko pa lang. The first 5 years, wala akong sweldo. Naku, iniisip ko talaga future ng mga anak ko. Mukhang wala kaming future pag ganito lang ha. Eh, tinuro sa akin si Lord. Ang pinagkaiba ng commandment sa principle. Alam niyo ba, sa Old Testament, commandment ni Lord mag-tithes. Commandment ni Lord mag-first fruit. Commandment yan eh. Pero sa New Testament, wala nang commandment na mag-tithes. Wala nang commandment na mag-first fruit. Wala na yun sa New Testament. Pero, yung commandment, naging principle. So, magtatays ka pa rin kasi principle yun eh. Yung first fruit mo, example, hindi ka aanay kung wala kang itinanim. Principle. Pag hindi ka nagtanim, wala kang anihin. Halimbawa, nagtanim ka ng konti, principle, konti lang dinanihin mo. So, dapat ngayong New Testament, mas matindi pa tayo sa Old Testament. Kasi sa Old Testament, kinukuman sa atin, susunod ka. Ngayon, hindi kinukuman, pero nagpiprinciple ka. Ha? Hindi mo kailangan ako sabihin magtanim. Alam ko yan. Pag walang tinanim, walang aanihin. So, hindi ako tinatakot na magtanim kasi alam ko yung principle. Hindi mo makapag-operate, hindi mo makapag-tayo. Tapos gusto mo yumaman. E binabiolate mo yung command noon, tsaka yung principle ngayon. Can I have amen? So I decided one day, sabi ko sa sarili ko, would like to live not according to my income. Hindi ako mamubuhay dahil sa aking salary, sa aking income. I will not live according to what I earn. I live according to what I sow. Principle yun, hindi commandment yun. Sabi ko, I will live not according to what I earn. Nadidinig nyo? I will not live according to what I earn. But I will live according to what I sow. Principle-minded na ako agad. Di ba? So yung principle, pinapractice ko, walang maipasweldo sa akin ng simbahan, pero hindi ako pababayaan ng buto na itinanim ko. Amen. So nagtanim ako ng buto. Yung buto na yan, pag ako nagtanim, pag Sunday, itong buto na to, pang matalikuran ni Grace. Next Sunday, pang matalikuran ni Daniel. Next Sunday, pang matrikulan ni Naomi. Suddenly, nilid ako ni Lord, Lord, itong buto na to, pambili ng bahay one day. Dagdagan ko Lord, para medyo mas malaki na. Lord, tataniman ko ulit yung aking bahay. Gusto ko, Lord, malaki. Nakita ko yung mga tao, yung mga holdaper, mga drug lord. Ang gaganda ng kotse, Lord. Tatablayin ko na yung mga yan. Tatanong din ako. Life is too short. I want to drive a nice car. Nagtanim ako. Eh, ano yun eh? 37 years old na yun eh. Ngayon, may bahay na ako, may kotse pa ako, napatapos ko mga anak ko. I don't live according to what I earn. I live according to what I earn. Principle, di ba? Tuwing ginagawa ko yung requirement, may nangyayari sa akin. Now, listen, balikan ko yung tanong. Ano ba ang requirement para magtagumpay ako? Tandaan nyo to. The word is balanced life.
balanced life. Ang pinakamabigat na struggle ko, paano ko ibabalance ang life ko? Pag ito nakuha nyo, wala kahit isa sa inyo maghihirap. Lahat kayo magtatagumpay, magiging productive, magiging fruitful ng life nyo. I-balance mo lang. Kasi si Satanas, nandito yan para bigyan ka ng ibang balance. Gusto niya, gumawa ng pera, puro pera. Amen? Natuwa ka naman, maganda lang na, puro pera lang ang buhay ko. Maganda lang kayo, no? Yung pala, na-imbalance ka na. Di ba? So I'd like to read the scripture in the book of Genesis, chapter 26, verse 25. Kung saan natin, lagay natin yung verse para mabasa natin lahat. Ito yun, no? Saan na ba yung verse? Ayan ba? Nakalimutan niyo. Okay. Di ba meron akong pinadalang PowerPoint na? Parang na kayo may harapan. O, basahin natin, ha? Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent, and there his servant dug a well. Ang background po ng Genesis 26 is ang bayan ng Gerar nung time na yan ay merong tama ng famine. Ibig sabihin, gutom. Walang makain ng mga tao kasi nagkaroon ng drought. So walang maitanim, walang mapakain sa mga hayop, namamatay yung mga hayop. Yung mga tanim, walang maitanim kasi nga, drought eh. So, nung drought na to, ang meron lang pagkain ang Egypt. Ang Egypt. Pero binigyan siya ng instruction ng Lord, do not go down to Egypt. Stay here. So si Isaac, pagkamat nakita niya yung Egypt, madaming pagkain, hindi tayo magugutom doon, pero pinigilan ni Lord, huwag kang bababa doon. Naalala mo ba nung bumaba si Jacob doon? May famine din. Ha? Si Jacob tsaka yung kanyang anak, dinala sa Egypt. Akala nila, nang pagpunta nila, masagana. Alam mo ba nangyari kay Jacob? Yung tatay mo. O yung magiging anak. Si Jacob, alam mo ba? At yung kanyang 12 sons, naging slave bandang dulo. Isa lang ang ginawa nila. They go down to Egypt. Sa Bible, pag sinabing when they go down to Egypt, lahat nadidisgrasya. So sabi ni Lord, huwag kang pupunta doon. Kasi ang Egypt, yan ang lugar ang mga tao umaasa sa tao. Dito ka lang. Doon sa Egypt, umaasa sila sa tao. Dito, sa akin ka lang aasa. I will be with you. So pagdating po ng verse 26, lagay mo nga ulit. Sabi ng Panginoon dito, ito ang gagawin niya. Tatlo. Build an altar, pitch his tent, dug a well. Tatlo. Ano yun? Build an altar, pitch his tent, ano yung pangatlo? Digging a well. Ito pong tatlo na to, tingnan mo katabi mo, tanungin mo, marunong kayo mag-build ng altar yan? Again, nung Old Testament, it's a command. But today, it's a principle. Okay, bigyan ko yun ng meaning ng bawat isa. Ang building an altar is about your spiritual relationship with God. It's all about your devotional life. Yun ang unang i-build mo daw yon. Pangalawa, yung pitching a tent, ibig sabihin nun, kung yung isa, devotional life. Yung pangalawa, pang family life. Kaya lang, yung pitching a tent, gusto ni Lord, turuan mo ang pamilya mo na lahat ay temporary lang.
Kaya nga 10 is a symbol of temporary things. Hindi permanent tent lang So hindi permanente yung bahay mo because God is trying to imply na yung bahay mo maganda, wala yan. Mawawala din yan one day. Lahat ay temporal. So gusto ni Lord ang lahi ni Isaac ay alam ang ibig sabihin ng temporary at eternal. Ngayon, pag may devotional life ka, may altar life ka, mawawaan mo ang ibig sabihin ng temporary lang lahat ng bagay. Sino rito may pera ngayon? Temporary lang yan. Maganda ka ngayon, temporary lang yan. Kahit araw-arawin mong isipin ang kilay mo, because for you, kilay is life. Temporary lang yan. Amen? Pag napunta ka sa impyerno, tanggal lahat ng kilay mo. Amen? Kaya huwag kang pupunta-punta sa temporary, eternal, sapagkat sa langit lang ang mga babae may kilay. Sa impyerno, doon, ayun, wala nang kilay. Kaya ang inaalagaan mo, yung spiritual life mo, hindi yung kilay mo. Naintindihan niyo mga girls? Ha? Hindi yung totoo yung kilay is life. Hindi yung totoo yun. So yun na. Ano yung una? Build your altar, your devotional life. Picture 10, your family life. Ha? Dito bibigyan ko ng emphasis yung kahalagahan ng pag-aalaga sa pamilya. Balance to pare. Di ba? Hindi ka pwede yung effective sa cell, wasak bahay mo. Hindi pwedeng magaling ang ministry mo, wala kang pampakain sa pamilya mo. Yes. That's imbalance. Ang pangatlo po, digging a well means church life. That word, church life. Church life. So, ang binabalance natin sa talatang ito, yung aking devotional life, yung aking family life, at saka yung aking church life. Ayan. Tatlo po yan. No? Summarize mo nga, sister. Yan, no? Wala yung meaning. So, una ulitin ko, gusto ni Lord balanse ang devotional life mo sa family life mo, sa church life mo. Sino sa inyo balanse ngayon? Yung iba sa inyo, galit na galit kang nanay mo. Saan ka na ng galit? Saan ka na ng galit? Puro na simpat, marunong ka sa pinggan. Yan na, yan. Pagtabak na yung damit mo dito, puro na praise the Lord. Simpahan mo kita rin. Bakit? Kasi nga, nakita ng nanay mo, imbalance. Subukan mo magsimba ka tapos ikaw naglaba, ikaw naglinis ng bahay. Sabi ng nanay mo, bait na ng anak mo ngayon. Balance. Amen. Ang pangit naman kasi yung mukha mo lagi nasikaso mo Pero pagpunta mo naman sa church, late ka. Hindi balance Pero nakaunawa na ka, di ba? Bumili ka ng Starbucks, kumain ka lang, inubos mo lang ng pera. Ay, may touch yung offer nga ba? Ay, wala akong pera. Imbalance Di ba? Masihin mo na mo yung kape kaysa kay Lord. Amen. Tama? Okay, wala ka na ngayong kape, wala ka pang Lord. Mas kawawa ka. Kasi hindi imbalance mo Sino rito yung nakakaranas ngayon ng mga imbalance life? Huwag mo na tumas ng kamay kasi alam mo namang ikaw yun Di ba? Tama? O sabihin mo sa kapatid mo, parang ikaw ang topic ngayon. Meron dito, kung magsasalita lang yung mga nanay, nang gigigil. Ako, pastor, buti nakitubo ko ngayon. Yung anak ko, napaka-imbalance yan Kung makaporma sa simbahan, nakala mo sinong servant Pero pag sa bahay namin, senyorita. Di ba? Imbalance yan, di ba? Pagdating sa church, mukhang servant. Pagdating doon, queen. Prinsesa ng kagubatan, di ba? Ang dumi ng bahay Yung pala, ito na pala yung problema natin. So, ang goal, kung gusto mong umasenso buhay mo, maging successful ka, paano mo ibabalance yan? Sabi mo sa kapatid mo, yun pala yun. Sino gustong i-balance? Ay, pastor, imbalance. Preach ka ng preach, wala kang pampakain. Preach ka ng preach, wala kang pambayad ng bahay. Imbalance Iba, kasi iba mga pastor, isipin nila ganito, ala na Panginoon sa atin. Diba? Dumating yung may-ari ng apartment, magbabayad na po ba kayo? Tanging Diyos lang ang nakakaalam.
Nakasar yung may-ari ng apartment. Bakit lagi na lang sila tinuturo mo? Sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. One day, pumunta ako sa school. Sabi sa akin ng may-ari ng school, kaibigan ko na, alam mo dito, Pastor, in-scholar ko na yung mga bata. Ang anak ng Pastor. May maliit na anak silang papayaran. Hindi mga bayaran. Sabi ko, bakit? Lalo na yung mga tatay, Pastor. Hawa nga ako, kaya ako nga in-scholar eh. Ang babayaran nila, maliit na lang eh. Magkano ba yung maliit mo? 600. Yung magkano ba tuition fee? 45,000. Nilibre mo ng 45 ko. Yung 600, di ba mabayaran? Oh, kaya yung isa niya, Pastor, yung isa niya, yung bata niya, tatay ng Pastor. 3 taon nang hindi nagbabayad. Sinisibis pa sa akin. Siguro sasama ng loob. Hindi yung bata lumapit sa akin. Sabi ko sa kanya, sino tatay mo? Si Pastor ganito ba? Ano trabaho ng tatay mo? Secret. Ayaw ipagsabihin kasi kinakahiya. Pag imbalance ang life mo, pero mahihiya. Sabi ng mga tao, yung mga babae niya, ganda, puti ang kinis. Pero walang pera yan. Kaya mo mamaya kakain tayo. Pagbayaran na, pupunta ng CR yan. Bakit? Pupunta muna para magbayad muna tayo lahat. Tapos yan, wala siya bayad. So, ang dami ko natidinig na imbalance ang life. Sino sa inyo gusto mong hindi ka kasama doon sa mga imbalance ang life? So, I'd like to share to you, balikan natin yung outline natin. Una, magsisimula po tayo. Ang pagbubutihin nyo una, maging builder ka ng altar. Ano yung pangalawa? Mag-pinch ka ng tent. Pangatlo, mag-dig ka ng well. So, umpisahan ko yung una, building an altar. The word building, and Isaac built an altar. Building means to make it permanent. Say that word, permanent. Ibig sabihin, kung mag-build ako ng altar ng life ko, ng aking spiritual life, ng aking covenant relation with God, ng aking devotional life, dapat permanent. Kung magpe-pray ako, permanent. Hindi once a year. Kung magbabasa ako ng Bible, hindi once a year tuwing mahal na araw. Hindi araw-araw, consistent. Kasi po, doon po nabibuild. Tingnan nyo to. Sa palagay mo, matututo kong mag-pray. Tuwing Pasko lang mag-pray. Ha? Lord, sana po sa aming 30-month pay. Panginoon, yung aming exchange gift. Lord, yung ninong ko, sana hindi ko makalimutan. So, nagpe-pray ka lang once a year. Ano, mabibuild up po ba yung altar mo sa ganon? So, when the Bible says building an altar, it means you are doing your spiritual work and life to make it permanent. Hindi siya nabibuild kung hindi permanent. Halimbawa, ang tagal mo ng born again, hindi ka pa rin regular nagpe-pray. Hindi mo nabibuild. Ibig mo sabihin, sa tagal mo na pag-Christian, hindi ka pa rin babasa ng Bible consistently. Hindi mo nabibuild. Kasi po, para maging consistent yun, araw-araw, tuloy-tuloy, ibibuild mo ba? So, building an altar is an effort. Oh, hallelujah. Amen. Imagine mo, araw-araw gigising ka para mag-pray, para mag-worship, para mag-meditate ng Word of God. Next day, magpe-pray, mag-worship, magme-meditate ng Word of God. Next day, may konti, normal na sa'yo. Bakit? Hindi ka na nag-struggle. Why? Na-build mo na eh. Ano yung sabihin ng na-build? To make it permanent. Alam mo sa inyo, may nagpe-pray, pero hindi permanent. Meron dito nag-devotion, pero hindi permanent. Ito yung sabi ko, kung meron kang ibabalanse sa life mo, yung devotional life.
yung iyong spiritual life. Are you listening? Bakit ka ba nagpe-pray? Para manghingi? No. Nagpe-pray ako para magkaroon ako ng interaction with God. May illustration ako sa iyo. Ito, cellphone. Diba? Ito, may oras lang mawawala ang charge. Tama? Pag nawala yung charge dito, wala na itong pakinabang. Life is just like that. So, kinakailangan, itong phone na ito, mahal na mahal niya ang charger. Say amen. Parang sabi ng phone, I cannot live without you. Kasi wala kang charge, bakit hindi mo kinasama ngayon? O kunyari, ito si charger. Ito ba ma-charge dahil itinabi mo sa charger? Yun ang ginagawa. Yung mga walang prayer life, pero pa-Lord, ganun lang ang ginawa mo. Dumikit ka lang sa charger. Iba yung chinarge. Iba yung dumikit sa charger. Mamaya, bago ka matulog, try mo. Yung charger, idikit mo lang sa phone. Sa charge? Hindi. Ano gagawin mo? Intentional. Yan. Check. Okay. Diba? So, ilan sa inyo, padikit-dikit lang kay Lord, pero hindi nagko-connect. Ibibig mo dapat yung connection, tuloy-tuloy. Hindi yung, pag may charge ka na, bali wala na siya. At hahanapin mo lang siya pag, ay, wala na. Wala nang charge. Ulitin ko. Iba yung madikit sa charger. Iba yung nakakonect sa charger. Amen? Yung isa naman, kinunik sa charger talaga, pero hindi naman pala nakasaksak. Can I have your amen? So, ang mga tao, hindi nga kasi nila ginagawang building ang altar. So, nakita ko maraming Christian, kahit nga pastor, they don't know how to really connect to God. Yes, they will wake up, they will pray. Pero nakakonect ka ba? O nagre-religious language ka lang? So, pag-build mo ng altar mo, hindi ng prayer, sigurado prayer, Kaya ako nagpe-pray, hindi para mag-pray, manghingi. Nagpe-pray ako kasi I want to be connected with my Father. So, ibig sabihin nito, may pinupunta kang isang solitary place, isang secret place mo, para masaulo mo ang Diyos. Amen. May ganyan ka bang ginagawa? Hindi, ikaw, kaya mo. Nakabukas yung 4 na computer, tsaka yung cellphone mo. Hallelujah, praise the Lord. Parang multitasking. Habang nagpe-pray, nagpe-Facebook. Diba? Habang nagpe-Facebook, nag-i-Instagram. Diba? Habang nag-worship, nagme-messenger. Multitasking. Pag ganyan ang ginawa mo, hindi mo mabibuild ang altar. So may tanong tayo ngayon. Posible ba, sa gabing ito, hindi lahat may altar dito? Can I have a amen? If you would be honest, wala pa pala akong nabibuild. Kasi, hindi pa ako consistent sa prayer life ko Hindi pa ako consistent sa Bible reading ko So, ibig sabihin, wala ka pang nabibuild na altar. Kaya pala yung spiritual life mo, pag-ewang-ewang. Di ba? Hindi ka nakakakuha ng revelations. Hindi ka nakakakuha ng instruction. So, wala kang wisdom. Ang mga wisdom mo, pampalala. Halimbawa, kaya ko mag-boyfriend kahit unbeliever. Basta, masyashare mo siya. Pero sabi ng Bible, huwag kang makipamatok sa unbeliever. Sabi niya yan. Pero iba ang sabi mo. Iba yun Diba? Kasi nga, diba natopak mo, ibang level na. Wala ka na sa Bible, diba? Sino sa inyo narating mo na yung ganun level? Yung bang, bali wala ang Bible, mas matalino ka pa sa Bible. Kasi nga, dahil wala kang ng connection, wala kang interaction sa Diyos, kung ano-ano tumatakbo sa isip mo. Hindi masama yan kahit mag-boyfriend tayo ng unbeliever. Malay mo, masyara natin, ikaw tumanggap.
Sa'yo, tumanggap sa'yo, kay Lord hindi. You see, ang dami natin ginagawa na nai-imbalance tayo talaga. Alam mo, ito pala yung una, marami ng tatamaan ka talaga. Hindi ko kasi tayo builder eh. Pag sinabi kong builder, pag pinag-usapan ng prayer life, sabi mo, gusto ko itong i-build. Gagawin itong prayer life. Hindi ako magpe-pray kung may problema lang. Pag wala, hindi na. Ganun. Yung pagbabasa ng Bible, consistent, gagawin mo yung prayer. Diba? Tama? Kung magkulang man ako, ibabalik ko talaga sa permanent. Sino sa inyo aamin, hindi pa naman talaga permanent ang prayer life mo? Hindi pa naman talaga permanent yung worship life. Kaya kita mo pag Sunday, very simple lang eh. Alam mo yung hindi nagbo-worship sa bahay eh. Yung pag Sunday, may nakita kayong ganito pag Sunday. Hindi marunong eh. Kasi hindi naman niya ginagawa araw-araw yun eh. Subukan mo araw-araw mag-worship. Pagdating mo sa church, sarado pa, nasa pintuan ka na. Amen. Yung iba nga, pupunta lang sa church pagtapos na mag-worship eh. Ba't ngayon ka lang? Eh, hinabol mo lang talaga yung preaching ni pastor eh. Daya mo naman. Alam mo ang worship, tayo yung nagbibigay something kay Lord. Alam mo ang preaching, si Lord ang nagbibigay sa atin. Ang daya mo. Gusto mo, kuha ka lang ng kuha, wala kang binibigay. Amen. Dumating ka, matatapos na yung worship. Di ba? Excuse me. Hindi ka na nakatulog, nung ka pa. Amen. Sabi mo kasaktan mo, parang ito yung pag-worship. Di ba? Yung hindi marunong mag-worship sa bahay, hindi marunong mag-worship yan sa public. Tama. Yung mga hindi marunong mag-pray, akalain mo nag-pray sa may sakit. Lord, thank you for this food. Ayaw mo naman. Eh kasi alam mo lang prayer, thank you for this food. May cancer na, pinag-pray mo, thank you for this food. Pero ang layo naman eh. Sino yung nararamdaman mo yung katabi mo parang si thank you for this food ng yung prayer life natin, hindi lumalalim. Amen. Mamaya, pagkakain kayo, subukan mo ano, tignan mo yung nagpe-pray. Hindi lalagpas ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yung prayer ng iba ngayon, Lord, saan suketa in Jesus' name, amen. Isa pa lang, 1 second. 1 second lang. Sabi ko, ba't naman nagmamagali? Kakain na po tayo eh. Teka muna, kailangan ba natin magmadali sa panalangin? Eh kasi nga po, wala na sa puso. Puro na lang puso. Diba? Sino may natututunan kayo? Sino sa inyo gusto nyo ayusin ang inyong altar life? Nako, yan, pwede na kayong umuwi. Yan palang mahalagang bagay na yan. Diba? Hindi lahat kasi may altar life kasi hindi nila, kaya ka wala, hindi mo binibuild. Alam niyo po ba ng altar ay hindi altar kung walang apoy? Ha? Alam niyo po ba ang altar ay hindi altar kung walang sacrifice? Fire, sacrifice, kailangan yan. So gusto mo maglagay ng altar, pero you're not willing to set it on fire. You don't want to maintain the fire. And you don't want to put a sacrifice. Kaya pag nag-build ka ng altar, sanay kang mag-sacrifice. Palagi kang on fire. Because of the altar. No altar, no fire. No altar, no place of sacrifice. So, ano klase pa yung covenant mo sa Diyos? Di ba? So, ito yung una nating mamasterin, yung altar life. Gagawin natin permanent. Tama po ba? Now, let's go sa pangalawa.
This is all about your family life. And it could be your Christian life. Naintindihan niyo ako? Now, let's go to verse 12. Now, pitching a tent is all about life is temporary. Dapat makuha mo. Di ba kaya ka nagde-devotion? Kasi life is temporary lang naman eh. Dapat malagay yung spiritual implication sa life mo nito. Yung pag na-balance mo, hindi puro pera, hindi puro bagay. Malagay sa akin. Yung aking panahon sa Panginoon. Ngayon, magkapamilya ka, kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng negosyo. Di ba? Pero aware ka, hindi ako magiging mukhang pera dahil sa trabaho ko. Yes. Hindi ako may imbalance dahil may business ako. Kahit ano pa mangyari, permanent lang at temporary lang yung pagkaperahan ko. Amen. Sino rito may trabaho? Amen. Ang lakas ng hope mo sa trabaho. Grabe. One day, magsisistityo tayo. Kamas na prayer life. Wag na muna. Sweldo muna. Pera muna. Nai-imbalance. Now, tingnan niyo po ito sa verse 12. Isaac planted crops. Nagplant ng crops. Dadami pulis. Hindi, crops po yan. Crops. Yeah. Thank you. Kala ko si Lord nagtanim ng mga pulis eh. May mga siguro may mga... Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold. Remember? Ang background niyan, may famine. Pero nagtanim. Ang ganda, no? Because the Lord, ano? Nakakuha siya ng 100-fold because the Lord, ano? So bakit siya blessed ni Lord? Ha? Nagtanim siya? Hindi. Yung pagtatanim niya, bunga lang ng pananampalataya niya. Di ba, famine? Walang tubig, tuyo lupa. Ba't ka magtatanim? Kasi faith without work is dead. So, meron siyang faith, nag-work siya. Ibig sabihin, may role ng tao sa mga natural actions natin kung gusto niyong pagpalain ng Panginoon. Parang ganito. Nakita niyo si Isaac gumawa naturally. Physical, natural, siya gumalaw. Pero dahil nagtanim siya, hindi pwedeng ito kumuha laman, walang tubig, wala kang pandilig. Pero nanampalataya eh. Now listen very carefully. Sabi ng Diyos, stay ka dito, and I will be with you. Akalain mo naniwala. Sabi niya, magtatanim ako. Wala nang tatanim. Tuyo. No. Yan is with me. Tingnan niyo to. Si Isaac may ginawa, si Lord may ginawa. Ang ginawa ni Isaac, natural. Si Lord, ang ginawa niya, super. Kaya ang nangyari, pag pinagsama mo yung gawa ng tao at yung gawa ng Diyos, magiging ano? Supernatural. So dahil may supernatural, 100-fold ang pagpapala niya. Yung word niya, blessed ni Lord. Because the Lord blessed him. Eh kasi pangako niya sa atin yan eh. So now, listen. Let's go to verse 13. The man, sino yung the man? Isaac. Became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. I was a little bit. Pastor po ako for 37 years. Nagpapasa po ako ng Bible, pinag-aaralan ko Bible. Nalungkot ako sa mga distortions ng mga teaching po ngayon. Alam niyo po ba, ang word na prosperity ay hindi po patungkol sa pera. Never in the Bible na kinunik niya ang pera sa prosperity. Ang original word ng prosperity, itong ibig sabihin niya. Tingnan niyo. Si Joseph, anila. Malabong yumaman yun. Sa ating meaning, malabo siya maging prosperous. Pero sa Bible, sabi ng Bible, and the Lord prospered Joseph. Kaya mo na, Lord.
prosper. So, hindi pera yun. Kinulong ng rape, sabi. So, wala na siyang trabaho. But the Lord prospered Joseph inside the prison. Ano to, Lord? Binigyan mo siya ng maraming pera, kaya siya nag-prosper. That's not the meaning. The meaning, when God said, the Lord prospered Joseph, it means the Lord helped Joseph to do it well. So, prosperity is doing it well. What is prosperity? Do it well. Alam mo nung pinag-isipan ko, Pastor Bob? Mayayaman you just do it well Nagtrabaho ka, you don't do it well. Nag-aral ka, you don't do it well. Tapos gusto mo, dumami pera mo. So, Isaac, he became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy because sa faith, he do it well. Sa pagtatrust kay Lord, he do it well. You have to learn prosperity will come upon you if you understand what is prosperity. Wala dito maghihirap, lahat kayo yayaman. If you want, do it well. Ngayon, pag hindi mo do it well, huwag mo sisisi, Lord. So, ibig sabihin, lahat tayo pwede maging prosperous. Amen. As long as you do it well. Alam na, pag you do it well, hindi ka maghihirap. So, bibigyan ko kayo ng principle ngayon. Ready na ba kayo? Okay, ipasok mo. Everything starts from begin. Say that word, begin. Then, continue. Say that word, continue. Then, number 3, until you become. So, ito yung tatlo. Kung gusto mong mag-prosper ka, when you begin something, do it well. Pag nagtrabaho ka, kahit minimum wage lang, do it well. Say amen. O kung gusto mo siya, parang gusto kong parang gusto kong magnegosyo. So, magsimula ka. Now, paano magsimula? Sabi ng pinag-aaralan natin dito, the word begin means to initiate growth and progress. Whether in your family, in your work, or in your finances. Ibig sabihin, lahat ng gusto maging prosperous, you can do it well. Unahin mo yung personal growth mo. Personal development mo. Yun ang pinag-usapan natin kaya yung increasing your capacity. Di ba? So, kinakailangan, sino gustong yumaman, taas yung kamay? Ano na sinisimulan mo? Para umasenso ka. Wala mo naman yung pare. Gusto mo yumaman, naglalakwat siya ka sa pag-aaral mo. Di ba contradiction, imbalance? Tama? Gusto mong yumaman, hindi ka nga mai-promote ng boss mo kasi tamad ka eh. Amen. Gusto mo mag-start ng business, may pinag-aaralan ka ba paano gumawa ng business? So everything start from, I must begin to develop myself. I must grow. I must progress. Leadership development. Sino gustong yumaman? Say amen? Meron ka naman sinisimulang pagbabago sa buhay mo? Meron ka naman sinisimulang pag-asenso sa'yo? Nag-aaral ka ba? Nagde-develop ka ba? Nagde-train ka ba? Nagbabasa ba ng books? Umiiwas ka naman sa lakwatsa? Alam mo yung mga mahihirap, sila pa yung mahilig mag-Dota. Gusto mo ba yun? Wala na ata ang Dota, no? Wala na. No? Mobile Legend, ha? Alam nila. Ha? Pasensya na, hindi na ako updated eh. Ang inapit ko kasi nung araw, Super Mario. Sobrang luma eh, no? Pero, tingnan niyo mga batang anak mahirap, ano ginagagawa? Gusto niyang yumaman, pero gusto niya lakwatsa at the same time. Hindi niya pinagbubuti ang pag-aaral. Kasi nga, paano kaya yaman? Wala ka namang sinisimulan na pampayaman. Gusto mo maging negosyante, wala ka naman sinisimulang pampanegosyante. May gusto ka lang magnegosyo, pero wala ka namang utak negosyante. Siyempre, kakargahan mo muna ng utak negosyante. Meron ba kayo, nililid ba kayo ni Lord ngayon para sa family mo masenso? Meron ka lang sinisimulan. Ha?
Amen? Pero when you start it, when you begin it, be sure you have to do it well. Ano yung pangalawa? When you begin, you must what? You must continue. Persistence with diligence even when challenges arise. Ibig ko sabihin, pag may sinimulang kang pampa-asensyo ng buhay mo, ay sigurado magkakaproblema, magkakaroon ng challenge. Pero dapat itaga mo sa isip mo, kahit magka-problema, yung sinisimulan ko, hindi ako titigil. Itutuloy ko to. Ha? Mga pastor, nadidinig niyo ako? Gusto mong lumago, abay simulan mo mag-pray. Eh wala sumasama, ituloy mo. Kahit wala nang umate. Nasubukan mo naman nagtuturo, walang estudyante, mga kapatid. Meron lang ituturo sa inyo. Pahipit na lang ako, wala talagang estudyante. Pero hindi ako titigil. I just remember, bago akong nag-G12 na ako, kukunin ko yung checker. Sabi sa akin ng may-ari, tingnan mo ng checker, kung okay sa'yo yan, pasok ka sa loob. Squad yan, halika, samahan mo si Pastor Roliet, pumasok ka sa checker. Doon sa checker ng Masaganang Mall. Pasok ako sa loob ng tao. Tinignan ko yung upuan, mga 500. Pumikit ako. Panginoon, pupunuin mo ito, Lord, in Jesus' name. Bigla ako nag-preach, ako kasama. Nag-preach ako, pero nakapikit ako yung guwado na nakatingin sa akin. Pagdilat ko nakatingin sa akin. Pahiya ako. Ano na umakit? Wala akong pambayad. Hindi ko nakikita yung pambayad, nakikita ko yung pagdating ng maraming tao. Yes. Alam niyo nangyari? In a matter of few months, 6 service ang inabot ko doon sa lugar. Yung abot yung simbahan. Pag sinimulan mo, you do it well, ituloy mo na may do it well pa rin. Yes. Eh may problema, tuloy pa rin. Eh paano to? May mas malaking problema, tuloy pa rin. Kasi meron akong heart to continue eh. I don't have the heart to retreat, to surrender, to give up. Wala ako niyan. Ang meron lang ako, I always do it well. Ako, may yayaman dito. Yung iba kasi sa inyo, konting magkakaroon ako, mag-business tayo. After 1 week, loge. Sara na natin. Hindi, wag muna. Don't give up. Basta-basta. Yes. Una, bago ka magsimula, pinagsimula ka ni Lord, hindi yung ikaw nagsimula. Yung iba kasi sa atin, hindi naman pinapagawa sa atin, ginagawa natin. Diba? Tulad dito. Bakit mo pinipilit magpaganda? Eh, maganda ka na. Yun. Sino mo may sabi sa'yo, pagandahin mo pa yung mukha mo? Eh, sa tingin ni Lord, maganda ka naman eh, di ba? Pero hindi ka makapaniwala. Kaya tinulungan mo na lang si Lord para mapulpil yung sinasabi ng Bible. You are wonderfully created. Tingnan namin mo kung ano mo. Lord, pwede bang pahasa ako doon ng konti? Sino may natututunan? Ha? Alam di ba, may mga babae nag-iipon ngayon parang patangusin lang ang ilong nila. Sayang, pare. Sayang. Di ba? Sayang. Ba't mo pakilang patangusin lang yan? Di ba? Hindi kailangan. Tignan nyo, ha? Ganda, oh. Walang saya, di ba? Walang sagabal. Natawa tuloy si Mami, ha? Kung matangos yan, may sayad. Tayo lang yung mga taong walang sayad, mga Pinoy. Siyempre, Walang sayang. pag ginano mo yung Amerikano, may sayad. Yung Afrikano, may sayad. Lahat. Pero pag sa Pinoy, walang sayad. Walang sayang. Kaya naman katabi mo, gano'n yung sayad. Walang sayad. Di ba? Walang sayang. Kasi siyempre yung mga Amerikano, mga ilong niyan, pointed eh. Eh mga Pinoy, disappointed. Sino may natututunan? Sayang. Pag kayo nagsimula, you begin, you must continue. Amen. Paano kayo po prosper? Wala kang heart to continue eh. Tama. Ha? Nagpastor ka, kaya mo, testimony ni Joshua eh. Naubos yung membro, wala eh, pero nagtuloy. O tingil, madami na sila ngayon. Amen. Why?
Kasi tinitingnan yung life mo kung you can continue eh. Right. Hallelujah. Sabi mo nga sa tabi mo, kaya natin yan. Kaya natin yan. May problema, wala. Tuloy tayo. Di ba? Sino to excited? Tuloy-tuloy lang. May problema, bisa. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi tayo mapipigilan. Amen. Diyan tayo magpaprosper. Ano yung pangatlo? We begin, we continue, until we become very wealthy. Hindi talaga. Sino gusto nyo one day makita mo yung you become? Amen. Naalala ko ng bata. Walang sweldo. Walang pamasahe. Lakad lang. Ano kaya future mo tinatanong ko? But I continue. Bago ko umalis, bumuksan ko yung bulsa ko dito. Meron bang 60 centimos para makauwi ako sa project 2? Grabe. 35 lang, hindi 60. Saan lang ito makakarating? So, isasakay ako sa may Lerma. Mas bayad daw. Saan to? Saan ba makakarating yan? Hanggang monumento lang, hanggang ano lang to. Sabi sa akin, hanggang dito lang to sa dulo ng Araneta Avenue. Okay, Araneta bababa na. Lalakad na. Pag ako naglalakad, hanggang project to. Naglalakad ako. Minsan lang naman yung mangyari. Pero sinatyaga ko lang, I must continue. Amen. Yung iba kasi, nakita nila ako, kung saan ako nakakapunta, maganda ang buhay ko. Pero hindi nyo alam, nandun ako sa when I begin, Amen. I must continue Right. until I become. Yung prinsipyo na yan, masterin mo. Magagamit mo yan sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Pag nagsimula ka, i-continue mo. Amen. Pero tandaan nyo, bago ka i-prosper ni Lord, may salitang do it well. Yes. Yes. Ngayon, nakarating na po ako sa 36 country. Last week, galing ako sa South Africa. Pagbaba ako sa aeroplano, natulog naman ako. Kumembot ulit ako, nasa Korea naman ako. Pagkatulog ko ulit, umuwi ako ngayon, tulog lang, andito naman ako ngayon. Kasi nakikita ko, I must continue eh. Until I become. May natututunan po ba tayo? Ito yung wala sa ibang kasi hindi binabalas. Gusto nila mangangarap ng malaki, sisimulan, pero ititigil. Mag-gmail na ako, pero mamaya titigil. Bakit? Walang continuity. Hindi nila alam kung ibig sabihin. You have to do it well. Wala namang nangyayari kasi hindi mo dinudo it well. Tama? May sweldo ka, ano ginawa mo? Ang inuna mo, kape. Pangalawa, gala. Pangatlo, bili. Nung wala nang natira, nga pala, di pala ako nag-touch. You don't do it well. Can I say it how to do it? Ito gawin mo. Pag yun nagtatrabaho, yung pinakamalagang importante, yung the person the best, tithes and offering, ikulay mo. Walang pinag-uusapan dyan. Priority ko yan, do it well. Tama. Tama? Pangalawa, 10% savings. Another 10% for my investment one day. O, di may tago ka tuwing buwan-buwan. Ngayon, yung matitira, ito lang iba-budget ko pang araw-araw mo. Yes. O, hindi ka na kayo makaporma. Talagang tipid na tipid ka. Pero naubos pera mo sa isang buwan. Pero may nakatago sa savings. May Amen. nakatago sa investment. Yes. You do it well, the way you have to budget money. Amen. Pag yan ang mga minamaster mo, may future ka. Yes. Huwag kayong magkakaisa ba, may natawag ng pera. Kalimutan si Lord, Panginoon, mayaman ka naman, alam mo. Alam mo, prayer mo. Hindi ka na uubusan, Panginoon. Ikaw may-ari ng lahat ng langit at lupa. Hindi mo na ako tatas. Ipit ako, Lord eh. Mali ang pananaw eh. May natututunan tayo. Amen. Yung family life mo, ayusin mo. Ha? Yung mga bata, tuturuan mo. Halimbawa, yung mga bata, gawin mo muna yan bago kita bigyan ng pera. Ginagawa ko yung kay Tracy. Linisin mo muna yung kwarto ko. May sweldo ka sa akin. Talaga, daddy, linisin mo lang yan. Tupi mo lang yung mga damit. Meron ka sa akin $5. Dollars? Hindi pesos, dollars.
Kasi paglaki mo, dollars ang kikitain. Amen. Ako naniniwala. So, magtatrabaho siya, o liga, nakuha mo yung pera mo. O meron kayong 3 sobre, ha? Yung unang sobre, lahat ang kikitain mo. Ilalagay mo sa pension offering yung unang sobre. Pangalawa, magsisave ka ng money para sa future mo. Ito lang ang gastusin mo. Sige, gawin mo. So, yung mga bata na, kaya yung mga dalaga, hindi sila marunong yan eh. Basta pag nakahawak ka ng pera, tulero. Gastos sila. Hindi mo pa rin. Dapat marunong kayong, ito muna sa Lord, ito sa savings, ito sa investment, ito lang ang gastusin. Amen. Tingnan mo, hindi ka aarte. Kasi wala ka namang iaarte eh. Di ba? Tama? Hindi ka na mag-iisip na kung ano-ano sa buhay mo. Sabi mo, ito lang yung pera mo, nilitisip. Ha? Ginawa mo ng 20 taon. Yung kaibigan mo, 20 taong naggagawa ng kanyang gusto. After 20 years, may puhunan ka na nagbi-business ka na. Nung katabi mo, namumutang na sa'yo. Bakit? Hindi nila alam mag-build. Are you listening? So, dalawa na. Ayaw mo bang i-balance yung altar mo? Tsaka yung life mo? Ano yung pangatlo? Okay, let's go to number 3. Digging well. What is digging well? Ito po yung digging well is your church life. Bakit ang simbahan ay parang well? Bakit symbol ito ng well? Una, pag nasa simbahan tayo, ang well po is a symbol of refreshing place. Di ba pag nagpupunta tayo dito, nare-refresh ka? Alam mo na, bless yung turo ni Pastor mo, na-refresh talaga. Kasi may well dun eh. O pag ikaw ay dry na dry, punta ka sa church, maligo ka doon, uminom ka doon. Oh, satisfying. Di ba? Tama? Sino po naniniwala yung simbahan natin, yan ang ating place of refreshing. Amen. Tama? Diyan din tayo umiinom. Place of satisfaction. Tama po ba? Diyan din tayo kumukuha ng pandilig para maging fruitful yung malaman natin. Tama? Diyan tayo kumukuha ng mga idea paano gagawin natin sa business natin. Lagi nandun sa well. Or probably, yun ang pinakuha mong tubig pang inom ng mga livestock. Diba? So everything is in the well. Bawat spiritual children of God, you must have a place, a well na pupuntahan. Church life yan eh. Ibig sabihin, ganito. Nakakatulong ba ang cell group sa'yo para mapalakas ka? Yes. Yung Sunday service, pinapalakas ka ba? Kasi doon nagpipreach, well yun eh. Di ba? May G12 meeting, may G12 training. Pumupunta ka doon. Alam mo, well yun. Pero alam mo, ginawa ng iba? Tinurahan ng well. Yung iba, tinapunan ng basura. Ngayon, yung well, parang contaminated na. Hindi mo na gusto, ayaw mo na sa church. Kasi may narinig ka eh. May naniray, may dumura. May lumurak, may nagtapon ng basura. Chismoso. Mga negative. Marami kasi Christian, sinisira simbahan niya eh. Sa pamagitan ng pag-complain, pag-criticize, pag-gossip. Yung pastor, chinichismis. Yung asawa ng pastor, chinichismis. Yung ibang mga leader, sinisiraan. You have just pour out trust to your church. Hindi mo alam ang church life. Hindi ko dapat siraan to, simbahan ko to eh. Dito ako kumukuha ng kalakasan, dito ako nare-refresh. Tama ba ako? Yes. Ba't ko kinakailangan i-criticize ang church? Ba't ko kinakailangan sirain ng pastor? Why? No. That's my church. That's my well. I dig that. So, ginagawa ko, when someone is speak, papagalitan ko. Kung hindi mo tayo pang church, huwag mong siraan. Sino sa inyo may boldness na pag may mga tao naninira sa pastor, sa kapwa nyo leaders, you will stood up and said, please, don't throw your trust in the church. I love my church. Yes. Nalagaan mo dito, hindi ko hayaang may magdumi dito. Naalala niyo ba yung Noah's Ark? Sinakalanan ng Noah's Ark. One day, na-realize ni Noah, may mali siyang ginawa.
Kasi after 5 days, lumulutang na, malakas ang ulan, hindi expect ni Noah na yung mga hayop na ito na ninigay niya doon, tatae. Sabi ni Noah, hindi ko pala nalagyan ng toilet. Sabi ng asawa, ay, wala ba tayong toilet? Wala na. Pagpasok nila sa ark, bumantot unti-unti. 5 days, 10 days, bantot na. 15 days na. Nagko-complain yung anak ni Noah. Baho! Itong elepante na itong bantot mo. O ikaw sa kapa, giraffe, leon. E di syempre, halo-halo na yung dumi doon. Ang bantot na. Di ba gano'n? Complain na. Madami na silang nakikita mabantot, may namin na mabantot. Magkareklamo. Kasi yung place ng art, hindi yung perfect. Walang simbahang perfect. Lahat ng tao, sa complain itong anak ni Noah. Nagalit yung tiger, sabi ng tiger, ba't ka ba nagko-complain? Eh, nag-contribute ka rin naman, di ba, ng baho dito? Di ba? Tama ba? Ba't ka naninira? Bakit wala ka bang kinontribute na pangit dito? Sagutin mo yan. Isa ka sa laging late, hindi ka nagtatayin sa baho mo. Puro ka reklamo, wala kang tinutulong ang bantot mo. Eh, contribution ka. Can I ever man? O ngayon, sige, kung ayaw mo, umalis ka sa church. Sabihin mo to sa anak, kung ayaw mo dito, dahil mabantot, lumabas ka. Habang malakas ang ulan at malakas ang ano, mamili ka. Patay nalulod ka o dito mabantot ka. Ano gusto mo? Sabi ng anak, dito na lang po. Kahit mabantot, at least buhay ako. Subukan nyo, sumama kayo sa mga unbeliever kung ano mangyari sa iyo. Lumabas kayo, doon kayo magsimba. Total, hindi naman to perfect, mababantot kami. Sige, saan kaya mapunta? Di ba nasisira ka, mapapa? Sino sa inyo, kahit meron tayong church na imperfect, dito ang buhay mo? Meron naman kaming hindi na lang namin dudumihan. So magbabago ka ng church life mo. Kaya kayo hindi binibless kasi pati simbahan mo, sinisiraan mo. Amen. Paano ka pagpapalayan? Pati yung pastor, tinitira mo. Yung isang leader, yung kumakanta. Bakit naman ang boses? Parang malaka. Eh ikaw, ano kanta mo? Ikaw kumanta. Sige, pakinggan ka namin. At lahat kami, koka. Hindi natin kailangan magsiraan. Hindi natin kailangan magkatsawan. Simbahan tayo. Andito ang tubig ng buhay. Kailangan natin ang buksan ng tahanan ng Diyos para sa ibang mga tao makapasok dito at makaranas sila ng pagdinuwang sa Diyos. Amen? So, parang tatlo, no? Iba balance mo. Dapat nagde-devotion ako. Inaayos ko yung pamilya ko. At tumutulong ako sa simbahan ko. May dapat andito ka sa church, tumutulong ka sa ministry, kahit usher ka lang muna. Eh kung mayroon kang gift na kumanta, hindi sumama ka sa worship. May contribution ka. Hindi yung kinikontribute mo, sinisira mo simbahan. Huwag yun. Dapat maganda ang sinasabi mo. Di ba? Kung sa tithes and offering, ikaw yung namumuna. Bakit? Gusto ko mag-contribute para gumanda simbahan. Isa may nagturo sa akin, Pastor Dong Bishop, ang mahal ng facilities nyo. Ang dami na palang ginagamit. May isitan, may lugar ng Cuneta Astronaut, tsaka Hagay. Magkano yung Bishop? Sabi ko, $1 million. Paano nyo po nababayaran? Sabi ko, yung mga nagbibigay dyan, yung umiinom sa well na. Kasi pag nandun sila sa simbahan, nare-refresh sila, nakapalakas sila. Tumitibay ang kanilang pananampalataya, naaayos ang kanilang pamilya. Naboborn again ang pamilya nila. Nadideliver sila ng sin. Nai-heal sila sa kanilang sickness. Nadidisciple sila. Nagiging leader sila. They contribute money for the church. Ngayon, hindi ko problema yung pambayan. Bakit? Pinasikasan mo lang yung buhay. Laging malinis, laging meron silang maiinom na magpapalakas na.
Inanas ko. Lahat ng members ko, tinuturuan ko tama, devotion. Lahat ng members ko, sinasabi ko, ayusin yung pamilya niyo. Eh, kita lang. Pagandahin yung simbahan. Pag ganito, binalas natin. Yung balance, ha? Devotional life, family life, church life. Pag binalas nito, yan ang requirement. You will become successful. Ano sabi ng Bible? This book of the law should not depart from your mouth. Meditate on it day and night. And by carefully obeying what is written, you shall succeed and you shall prosper. Diba? Kung ano yung tinuturo sa ating mga practical na mga prinsipyo, ginagawa natin. May requirement, gagawin ko. Hindi lang ako mag-request, gagawin ko kung anong requirement. Lahat kayo, require kayo ni Lord na makipag-usap araw-araw sa Kanya. Lahat kayo, requirement na pagandahin nyo ang inyong pamilya. Begin, continue, until you become. Amen. Lahat kayo, require ni Lord. Pag nagsimba, tumulong kayo. Mahalin nyo simbahan nyo. Amen. Hakutin niyo yung mga kalit ko sa labas. By doing that, balance ang life natin. Kapalit, may blessed tayo. Yes. Just like Isaac. He built an altar. He pitches them. And then he dig a well. And then sabi ko ng Bible, he was blessed by God. He was blessed by God. Naniniwala po ako, walang hindi pagpapalain dito. Gawin nyo lang ang requirement. Balance life. Amen. I want you to bow your head. Father, we thank you na sa araw pong ito, naniniwala po kami na may ginawa ka sa buhay namin. Salamat, Lord, na pinili mo kami, Lord, na magkaroon ng connection sa iyo. Lord, today we will build an altar, Lord. We will not disappoint you, Lord. We will build continually until it was established, Lord. Lord, let there be new hunger in my heart to know you, Lord, to connect with you. Let there be new desires to read your word and meditate on it, Lord. May your word become the source of my knowledge and my understanding, Lord. Today, I also pray that you increase the level of my worship, Lord, my appreciation, and my thanksgiving to you. I lift up to you, Lord God, all my family members. Yung bawat family namin. Lord, I pray that you will prosper my family, Lord. You will prosper. My job, my business, everything I touch, Lord, you will prosper. You will lead me to do it well. I will begin to do it well. I will continue to do it well until I become Lord. At Ama, thank you for this church na binigay mo sa amin, Panginoon. It was a great gift. And we pray the well will be kept pure, clean, so that we could drink, Lord. We could refresh ourselves. We could grow and mature because of the well, because we dig our well in the church. Today, Lord God, I pray magkaroon ng balance ang aming devotional life, ang aming family life, at ang aming church life. Today, thank you for having us, Lord, this truth in our heart. May your name be glorified, Lord, and be honored. In Jesus' name. Amen. Thank you, Bishop. Isa pang malakas na palakpak sa Panginoon, deserve nila lahat niya. Napakaganda ng message.